Ito na po mga kababayan, ha? May bago po ngayon mga kababayan. Ito pong ilang aid pa ni Saldico ay itinuturo na si Baligod. Oh, ito po, pakinggan natin. Nakuha rin ng Billionaire News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico. Kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Oy! Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Nako, Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ang 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Coteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aid at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga isinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. nako, patay na kayo nito. Ayan na po ha, mga usapan po, nakuha, yari. Yari ka talaga dito. Nako, mga kababayan, matindi po ang atol neto kay Marcoleta. Mamaya po malalaman nyo. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aid and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 Kita nyo? Umamin sila, wala talaga silang nakitang mga pera malita na may pira. Patay ka na ngayon. Oh. Yari. Aray ko. Oh, patay. Oh. mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Attorney Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Rosbert Wopan, Benny Bolontate, Oh. Johnny Buduan Oh. at si Tube. Oh, Diba? puti ko, si Rosebert Waupan. Waupan. Oh. Pangalan pa lang po ha. Oh. Si Rosebert Waupan. Ibig sabihin, wala na siyang paupahan. Rosebert wala upan. Wala nang paupahan. Pinalayas na to. Aray ko. Sino pa? Si Benny Bolontate. Oh, ayan na. Ano yung ibig sabihin yan? Voluntaryong tumae. Benny Bolontate. Aray ko. Oh. Sino pa? Si Johnny Buduan. Ano ibig sabihin nun? Si Johnny Budol yan. Buduan. Aray ko. Tsaka si Tube. Aray ko. Kasi sa pagsaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Ko, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa Ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Zaldico. Kinukuha pa ng Billionaire News Channel ang panig ni Attorney Baligod kaugnay rito. Para sa agenda, Oh, ba't natahimik yung mga DDS, mga pusang ina nyo? Bakit tahimik kayo, mga pusang ina nyo ngayon? Nung nandito yung nung nag-aano yung mga kargador, ang iingay nyo. Video niya. Oh, Hindi ko alam ba. ano sabi nyo? Ano sabi nyo? Oh, ayan na, yari na. Eto na, yari na. Aray ko. Oh. Oh, eto na, yari na. Eto na ang tototohanan, 18 kargador. Aray ko. Oh. Diba? Ngayon, tahimik mga DDS. Bakit? Oh, kasi buko. Oh. Buko eh. Buko yung mga animal eh. Oh, dito pa tayo. Oh, tignan natin to. Lalo na tong dalawang to, mukhang tanga to eh. Oh.
Sabi noong 2025, si Sergeant Orly Gutesa ay isang bayani. Aray ko. Harry Roque, 2025. Oh, eto pa. Si Buangzon, he must be fearing for his safety. Protect Gutesa. Aray ko. Oo. Ngayon, Orly Gutesa, isang sinungaling. Harry Roque, Rowena Guanzon. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Oh. 'Di ba? Kita nyo naman, no? Mga tarantanga talaga to eh. Mga tarantanga talaga. Ganyan kabilis magpalit ng balat ang mga DDS. Diba? Parang mga kulangot lang. Ganyan ang mga DDS. Parang mga kulangot lang po. Aray ko. Dati, bayani. Dati, protect Gutesa. Ngayon, Gutesa sinungaling, may pira sa malita ni Romualdez. Ngayon, may pira na sa malita. Oh. Dito tayo mga kababayan. Ito pa mga kababayan. Dahil lang po ha. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito nang walang anumang pag-aalinlangan at ng buong kusang loob bilang patunay sa lahat ng ito. Kita mo, parang gumuwapo si Gutesa, no? Parang gumuwapo po si Gutesa, oh. Gumuwapo. Pumogi ka, Gutesa. Pumogi, oh. Mamula-mula yung skin, ah. Mamula-mula. Aray ko. Mamula-mula, eh, oh. Oh. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito Oh. nang walang anumang pag-aalinlangan Oh. at ng buong kusang loob bilang patunay sa lahat ng ito. Aking nilagdaan ang kasulatang ito ngayong Tingnan mo, ayan po si Gutesa, mga kababayan. Diba? Ayan po si Gutesa. Nagsasalita ng tunay. Ano pa sabi niya? Habang nagkikwentuhan kami, pinilit niya sa akin na isulat ang pinagsasabi niya sa akin sa pagdating ni Senator Marcoleta. Mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Tamo, yari ka ngayon dito, Marcoleta. Sabi mo daw, basahin mo yan, mababayaran ka, may tuition ng anak mo. Ako kung ako to, hindi ako papayag nito, mga kababayan. Hindi ako papayag nito. Ako papayag. Diba, maninira ako ng, shish, man. Aray ko. Kaso, ang laki po ng offer kay Gutesa eh. Ang laki ng offer. Talagang malulula ka eh, no? Sa bagay, no? Ang sabi niya, kung di ko gagawin ang plano ni Senador Lacson, itigil na ang investigasyon at magtatagumpay. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pinabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa 3 beses na delivery ng mga balita sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Di ba, Kuya Chris Angel, 150 million? Putik, ang dami ko na rin mabibili nun. Pag may 150 million ako, yung asawa ko, magiging ano na to, magiging si Maria Rivera na to. Aray ko. Yung asawa ko, papaliguan ko to ng ano palagi, ng Johnson's Baby Oil. Aray ko. No? 150 million? Sarap.
Ang pangalan ko na nun, Don Yolo. Aray ko. Wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Roman. Oh, Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Dipinso. Napagalitan pa ako ni Senator Marcolita kasi nag-adlib ako. At ang sabi niya, sundan lang ang nakasulat. ayun, nag-adlib pala siya. Kaya pala galit na galit si Marcoleta. Nag-adlib siya. Halata naman eh. Nag-adlib po siya o inimbento niya para lang hindi siya mahalata. Kaso nagalit si Marcoleta kasi nga, bakit ka mag-adlib? Sundan mo yung page 20. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Ngayon mga kababayan, ano po ba ang kinahaharap ni Marcoleta? Bukod po sa plunder, ano po ang kinahaharap ni Marcoleta? Eto na po ang maganda. Sabi po ni Fiscal EJ, mga kababayan, legal explainer, ano ang parusa sa public officer tulad ng isang senador na nag-o-offer ng false testimony or false witness bilang evidence? Yan na. Eto na po ang maganda dyan. Ano ba ang parusa? Eto na po. Imprisonment up to 12 years. Kumbaga, habang may plunder si Marcoleta, di ba? Dadagdagan pa ng 12 years. Aray ko. Di ba? May plunder na madadagdagan pa ng 12 years. Amazing. Aray ko. Ano pa? Magpa-fine po ng up to 1 million pesos. Oh. Ano pa? Ito po ang malupit. Perpetual absolute disqualification to hold public office. Ayan na po. Yan ang pinakamaganda. Matatanggal po sa pagkasenador. Ayan na. At ayan na nga po ang aasikasuhin ni Ombudsman at ni Lacson Aray ko. sa pool. Ayan, diretso natin. Ang source article 184 in relation to 183 of the revised penal code as amended by RA 11594. Ibig sabihin po, matatanggal po si Marcoleta. Maaari po na doon na po siya talaga magdusa sa kulungan ng aso. Ay, aso. Aray ko. Kaya totoo yan ha, George Tapia. Pansinin nyo po, bakit nakalabas si Gutesa? Kasi po, tawag dito, sandali lang ha. Kaya po, nakalabas na si Gutesa kasi nga, hindi na po siya natatakot. Hindi na po siya natatakot. Kaya rin po natahimik tayo sa mga 18 kargador, natahimik tayo sa iba't ibang mga yan kasi nga, wala ni. Wala na yung scriptwriter at director. Aray ko. Ngayon mga kababayan, ang problema ni Marcoleta ay wala na. Tatanggalin na po siya sa pagkasenador. Finish na. Tatanggalin na po sa pagkasenador. Dahil nga po, bawal po
ang nagtatanim po ng witness at ng mga pekeng testimonya. Kita mo po, nananahimik po si Lacson doon bilang Blue Ribbon Chairman. Biglang pinapasok po ni Marcoleta, kitang-kita po sa CCTV na binripping pa ng 20 minutes doon sa opisina para mag-imbento at gumawa ng peking kwento laban sa gobyerno, laban sa presidente, laban kay Uncle Martin. Aray ko. At ito naman si pusang inang Pia Cayetano, alagang-alaga yung mga 18 kargador na bayadan pala nila. Bayadan pala nila. Nagsama-sama ang mga diponggol. Aray ko. So, ano po ngayong magandang kwento na ito? Matatanggal na po si Marcobeta bilang senador. Tama lang po ba? Tama lang po yan. Kasi noong una't sinimulat sa pulpo naman, imbento po si Gutesa. Simulat sa pulpo naman, peke si Gutesa. Aray ko. DDS lang naniniwala. Paano hindi maniniwala ang DDS? Nuknukan ng tanga yan. Buong pamilya niyan, tanga. Nanay niyan, tanga. Tatay niyan, tanga. Lolo niyan, tanga. At ang mga anak ng DDS, mga tanga. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Ngayon, pagdusahan mo yan. Biro mo, may plunder ka na dahil ikaw ay pinakamagaling na abogado. Alam niyo ba, ayon sa statistics sa Guinness Book of Record, the very, very, very honest lawyer in the world is in the Philippines. Alam niyo po ba yon? Ang pinaka-honest, pinakatapat na abogado na wala pong katumbas ay nasa Pilipinas. Ang pangalan niya po ay Marcoleta. Sa sobrang tapat niya po, inamin niya. Inamin niyang nagsinungaling siya. Aray ko. Diba? Kaya mga kababayan, kahit ganyan niya si Marcoleta, give credit when the home credit. Kahit ganyan naman po si Marcoleta, give credit when the home credit. Siya ang pinaka-honest ayon sa Book of Records. At siya rin po ang tanging abogado na pinakulong niya po ang kanyang sarili. Napakalupit po ng senador na to. Aray ko. Ngayon po, namimiligro na. Ngayon po, namimiligro siya dahil nga po, sa dinadanas niyang plunder, dadagdagan pa po yan ng 12. Bali may plus 12 years po. Pagtapos po ng plus 12 years, mga kababayan, mga karayuma, pagtapos po ng plus 12 years yan, ano mangyayari? Tanggal sa pagkasenador. Diba? At eto nga po mga kababayan, eto po ang story niyan. Ayan o, Damaleta. Abangan niyo po mga kababayan, malapit na po lumabas sa Netflix at sa Disney at sa HBO. Aray ko. Damaleta Story. Ayan po. Abangan nyo, malapit na po yan ha. Ayan o, Damaleta Story. Introducing Mike, aka Puday Defensor. Aray ko. Introducing Saldi Co. And the star of the Netflix movie
Marcoleta, Snoop Doggy Dogg. Aray ko. Ting, 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 ting. Hold up. Smoke every day. Eat every day. Aray ko. Ayan po. Abangan niyo po yan, ha. Ayan, oo. Ayan po. The Maleta Story. Abangan niyo po yan sa Netflix. Abangan sa Netflix. Ang gandang story yan. Ang gandang story yan. Ang ganda po niyan. Makikita niyo, ang gandang story yan. Ang ganda po ng story yan. Makikita niyo yung, yung istorya nito. Ang ganda ng pagkadugtong eh. Ang ganda ng pagkabaybay. Ang laki ng, ang ganda po ng twist sa bandang dulo. Ang ganda sa twist, yung bida po makukulong. Ang ganda ng twist eh. Diba? Nung una yung bida, may ingay. Yung bida po, yung una may ingay yung bida. Talagang bida-bida sila eh. Sa bandang huli, nakukulong na yung mga bida. Ganda ng twist ng kwento. Ang team song po nito ay How much is that dog in the window? How much is that doggy for sale? Aray ko. How much is that doggy in the window? I hope that this doggy for sale. Aray ko. Hi friends and not friends and not friends. Kaya abangan nyo po yan mga karayuma, ang ating how much? Okay, dumako naman po tayo dito mga kababayan. Ito po. Dito rin po tayo. Bam Aquino po, meron pong expose laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Bam Aquino, pakinggan po natin. So pag nagkikita kayo ni BBM, na Pangulo ngayon, no? Pero Shake hands. given yung history, shake hands. Hello, Mr. President. Yan. Hello, Senator Bam. Ganon. Okay naman. I mean, Walang bagahe, walang ganon. masyadong maraming problema ang taong bayan para, you know, to kasi ano mangyayari? Oh, galit ako sa'yo, galit ka sa akin. Eh, I'm the Education Committee Chairman, you're the President. Kung gagawa ako ng batas, hindi mo pipirmahan dahil Aquino ako. Hindi naman pwede yun. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Makinig ka, journalist, Christian Isguera, pusang ina mo. Aray ko. Ha? Makinig ka dito. Etong mga kadilaw mo, kita mo, buwi-believe kay BBM. Ikaw na lang hindi believe kasi nga kupal ka, Christian Isguera. Aray ko. Ha? Or dahil Marcos ka, hindi ako gagawa ng magandang batas para sa mga kabataan. Hindi na naman pwede yun. The way our government works is that dito pa lang sa Senate, kailangan pagbotohan nyo yan. Magkakaiba kayo ng political party, magkakaiba kayo ng pananaw sa napakaraming bagay. But you have to vote to get a bill passed. Kita mo? Ganyan po kalupit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ganyan po kalupit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ka mo? Wala sa kanya talagang kulay. Basta ikaw, ayan si Bam, pinapakita. Kung mapolitika yan, ayoko, Aquino ka eh. Ikaw nagpatalsik sa tatay ko. Ikaw ang kumawawa sa amin para magtago kami sa Hawaii. Diba? Walang ganun ng Pangulo. Wala pong ganun ng Pangulo. Ang Pangulo, trabaho. At ano po ang motto ng Pangulo? Makakatulong ka ba sa Pilipino? Kukunin ka niya. Ganun yung Christian Isguera. Hindi yung mapapil ka, pusang ina mo. Aray ko. Diba? Hindi yung ikaw na pinakamagaling dito, hayop ka. Palaminate mo yung mukha mo, takin mo.
Oh, diretso natin. And then, the president has to sign that. Pwede niyang i-veto. So, the way our system works is that Oh, narinig mo yun, Christian Esguerra. Ang presidente nagbibito. Ang presidente nagpo-for later release. Kung wala nga naman presidente, Christian Esguerra, pusang ina mo, hindi niya pinahold dahil kasabwat siya, pusang ina ka. Ha? Ngayon, paano mo masasabing tanga o kasabwat? somehow, kahit yung magkakalaban o hindi magkakaalyado, they have to come together for the people. That's the beauty of our system. Okay, tamo? Tingnan mo si Bam Aquino, nagugustuhan ngayon ng sistema ng gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila sinasakal. Hindi sila minamanduan. Malaya ang lahat. Ha? Oh, malaya ang lahat kasi nga dito sa Pangulong Bongbong Marcos, ang importante ang ating taong bayan. Desiree Lorenzo, pinagtanggol din pala ni Bad. Late ka pala eh. Umalis ka nga! Tapos na yan, kanina. Oh. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan